Ayan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Pero mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Mapalutong, Visayas, Mindanao, o maging sa ibang panig ng ating mundo, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga kung umaga dyan sa inyo. Magandang gabi naman kung gabi rin. At syempre mga idol, bago ang lahat, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Pero ang paksa ng ating tatalakayin mga idol ay tulad pa rin ng dati at ito ay napapanahon. Tatalakayin lang natin yung mga nakaraang issue tungkol doon sa mga pangyayari ng mga nakaraang araw mula doon sa naging rally ng INC hanggang doon sa mga pangyayari na pinagmumura-mura yung ating tagapamahalang pangkalahatan at iba pa. Alam niyo mga idol, no? Ito naman payo lang naman natin sa ating mga kapwa, mga vlogger na kung sila ay magagamit ng mga ibang politiko o ng mga ibang taong ma-impluwensya, pag-isipan muna nilang maigi bago nila ito gawin dahil baka sa bandang huli pagsisihan nila ang kanilang mga ginagawa. Alam niyo mga idol, kapag ginamit ka bilang vlogger ng sino man na may impluwensyang tao, lalo't binayaran ka, may peligro ka dyan mga idol. Di baling hindi ka kumita sa iyong pagbablog, basta wala ka lang nasasagasaang tao na magpapagamit ka kung kani-kanino, mapayapa ang buhay mo, di ba? Hindi kagaya nung nabayaran ka nga, nagamit ka naman, tapos paandap-andap ka ngayon, oras na nakapagbitaw ka na ng mga hindi magandang salita doon sa mga tao na binatikot mo, yan ang sa bandang huli, pag-iisipan mo ng malalim kung paano mo malulusutan yung mga pangyayari. Tulad nga nitong isa nating idol na si Labrador. Ngayon, marahil nag-iisip na siya ng malalim kung paano niya lulusutin yung problema na kanyang pinasok. Pero may mga tirada pa rin siya, mga idol, na talagang matindi. Bueno, wala tayong magagawa kung yun talaga ang kanyang prinsipyo at yun ang kanyang layunin. Tayo naman, bilang mga vlogger, malimit ko ng banggitin ito na kaya tayo nagbablog ng ganito para makapagbigay ng magandang informasyon sa ating mga viewer. Ngayon din sa ating mga subscriber, di ba mga idol? Tulad ng inyong lingkod, mga idol. Ako mga idol, hindi ako basta-basta magpapagamit kung kani-kanino. Nabanggit ko na yan sa mga nakaraang video ko na may nag-aalok nga din sa akin na i-vlog ko si ganun, i-vlog ko si ganyan. Ayoko mga idol kasi mahirap yan. Dahil pag nakasalang ka na sa ganyang sistema, yun na, para kang kumuha ng bato na ipinukpok mo sa ulo mo. Di ba? Tama? Kaya yan, advice lang naman natin sa ating mga kapwa, mga idol dyan, na mga vlogger, lalo't malinis ang inyong layunin, makontento na kayo kung anong meron kang klase na ibinablog. Tulad ko, ako kontento na ako sa mga pagbablog kong ganito, kahit wala akong mga viewer. Kahit wala akong mga liker. Talagang ganun lang ang pagbablog mga idol. Kung ayaw sa'yo ng mga viewer mo, wala kang magagawa. Diba? Tama? Basta importante, gusto mo mag-vlog na makakapagbigay ka ng magandang informasyon. Tulad ng ginagawa ng inyong likod na to, tinatalakay lang naman natin yung pangyayaring ganun. Na sana kung meron man tayong mga kapwa vlogger na ganun ang layunin, pag-isipan munang maigi bago nila gawin, di ba? Tama?
Ngayon, tumalakay tayo ng ibang parte. Alam nyo, nabanggit ko na sa inyo noong mga nakaraang video ko na tayo may tungkulin din sa pamahalaan bilang lupon, tagapamayapa ng aming barangay. At kaya nga ako nagbablog-vlog ng ganito. Ang kalimitan ko binablog ay tungkol sa aming trabaho bilang mga lupon ng aming barangay. Kaya lang na naghili lang ako na mag-vlog ng mga ganito dahil nga sa mga napapanahong issue at sa mga nakikita natin sa ating mga kapwa-vlogger. Diba? Tama? Tulad nga ng mga pangyayaring ganyan. Alam niyo ba mga idol, nabanggit ko na rin sa mga nakaraang video ko na tayo ay napipinto sa mga mapanganib na mangyayari. Tulad nga niyan, sabi nga daw, si Romano yung the big one, baka dito sa atin tumama at may mga lugar na nga na binanggit doon sa mga napanood natin ibang kapwa natin mga nagbablog. Pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga lugar na nabanggit. Dahil nga kasi sa oras na mangyari yan, ay peligro talaga. At sabi nga libo ang taong mamamatay. Ang pangunahing target nga yata nitong the big one na to, ang tatamaan itong Kamaynilaan yata at mga ibang karating lugar. Yun ang nakakatakot mga idol na hindi napaghahandaan ng ating mga mamamayan. Kaya nga, yun ang inyong lingkod ay niriripaso ko lang sa inyo na paghandaan natin ito mga idol. Hindi natin alam kung kailan darating, kung kailan mangyayari. Di ba? Pero buti na yung nakahanda tayo. Ngayon, kung talagang mamalasin tayo sa ganung pangyayari at isa tayo sa mga masasawi, wala tayong magagawa. Kalooban na yun ng ating Panginoon. Di ba? Tama? Ngayon, kung palari naman tayo na hindi tayo madamay sa ganyan, malaking ipagpasalamat natin ito sa ating Panginoon dahil kahit paano ay iniligtas niya tayo sa masamang kapahamakan na ating aabutin. Hindi lang yan mga idol, yung mga napipintong digmaan, yung alitan ng mga karating nating bansa, di ba? Sa pamumuno ng mga China na yan, ng US at iba pa na malalaking bansa. Pag yan sumiklab ng gusto, tatingin nyo kaya itong ating bansa hindi madadamay, di ba? Pangunahin na nga tayo ang target ng China. Hindi naman kaila sa atin yan. Ultimo yung mga mangingisda natin kapag ka nagagawin ito, teritoryo na natin mismo yun binabanatan pa sila. Tinitira sila ng water cannon. Di ba? Isipin mo yan, napakabait lang talaga natin mga Pilipino. At ang ating Pangulo, hanggat maaari, ang ginagawa niya, dinidiplomasya ang lahat para huwag tayo humantong dun sa kasasadlakan natin. Dahil unang-una, kapag tayo ay talagang nakipagdigma sa mga yan, malaking problemang haharapin natin yan ng buong bansa. Kaya ang ating Pangulo, hanggat maaari, ayaw mangyari yan. Ang ganyang pangyayari. At isa pa, hindi lang siya ang mamumroblema sakaling pumutok yung digmaan na yan. Dahil unang-una, bilang Pangulo siya ng ating bansa, siya ang pangunahing haharap sa mga problemang malaki. At yung kanyang mga kaagapay tulad ng mga senador na yan, mga kongreso. Kaya nga yung impeachment na nang rally ng iglesia na huwag matuloy ang impeachment. Kasi nga, nakipinto tayo sa mas malalaking problema na ating haharapin. O yung kahirapan na yan. O diba, tama mga idol? Kaya nga, sana naman yung mga kinaukulan ng ating bansa, huwag baliwalain yung mga pangyayaring ganyan. At sana yung binasa ng kapatid nating ministro sa Biblia, kung paano malulutas ang problema at masusunod-sunan, sana yun ang matupad, mga idol, para makamta natin yung tinatawag na kapayapaan at kaginawahan. Kasi wala nang pinakamainam na payo na manggagaling kundi sa ating Panginoong Diyos. Di ba tama? Kaya yun dapat ang matupad. Kaya lang nakakalungkot lang isipin ay tila parang iba salungat sa pangyayari yung mga nagaganap ngayon. Salungat doon sa tinatawag na peace rally. At ang nangyari, nagkaroon lalo ng pagkabahagi.
O di ba? Tinapatan yung rally ng iglesia, ng mga iba natin mga idol dyan na iba't ibang sekta, lalo na mga Catholicism. Sana naman mag-isip-isip na ang ating mga kinaukulan dyan na tama na muna yan, ganyan. Sikatuhin natin yung dapat na sikatuhin kasi eto nga nabibinto tayo sa malaking problema. Kaya dapat sana panalangin natin na yung mga nagbabantang yan na panganib sa ating bansa, wag matuloy. Sabagay, ang Iglesia ni Cristo, yan ang talagang hiling-hiling na maingatan tayo sa anumang kasakunaan na mangyayari. Dahil nga, may pangako din naman ng ating Panginoon Diyos na ang lingkod kong matuwid sa anumang paraan ay hindi ko pababayaan. Kaya mga idol, maging matuwid lang tayo sa mata ng ating Panginoon hindi niya tayo bababayaan. Itong bansa natin, pag matutupad yung binasa sa Biblia ng ating idol na ministro ng Iglesia ni Cristo, pag natupad lang yun, kasagana tayo, iba yung kapayapaan at kasaganahan ang ating makakamit. Diba? Tama? Napakaganda. At kung tayo nga naman lahat magkakaisa sa isang layunin, sabi nga sa Biblia, magkaisa kayo sa isang pag-iisip. Oo, di ba? Dapat nagkakaisa tayo dahil kasi nga, yun ang payo. Kaya na, nakakalungkot nga lang, may mga idol tayo dyan na parang iba ang kanilang layunin. Pero sana naman, magbago na. Oo, pag magkaisa na tayo doon sa dapat natin pagkaisahan, at sundin natin yung binasa ng ministro sa Biblia na yung payo. Oo, yun ang pinakamagandang payo na magagawa natin. Kung yun matutupad natin, makikita natin ang magiging bunga nun. Diba? Tama. Pero kung hindi natin matutupad yun, nakakalungkot isipin. Baka magalit ang Ama sa atin o ang ating Panginoong Diyos, sa halip na tulungan tayo at agabayan, babayaan tayo. Pero pasalamat na lang, nandito ang kanyang mga hinirang, nandito ang kanyang mga lingkod. Hindi mangyayari basta-basta yun kasi dahil sa mga hinirang. Nabanggit ko na nga sa inyo mga idol, ang Iglesia ni Cristo, kasama nila ang Diyos, kanilang mga aktibidad o anumang mga gawain sa pang-araw-araw at higit sa lahat ang kanilang panalangin ay dinidinig. Dangan nga lang kasi may mga pagsubok na ibibigay ang Diyos sa kanyang mga hinirang na yun ang dapat malagpasan ng mga hinirang niya kasama na ang ating mga mamamayan, kababayan. Pag ba tama mga idol? Kaya yung mga bumabangong problema ng ating bansa, lahat ng problema may solusyon yan. O basta matupad lang natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos at yung kanyang payo, di ba? Kasi kung hindi natin matutupad yun, mga idol, nandun ang malaking problema. Sigurado, haharapin natin ang napakalaking problema na napipinto sa atin. Tulad ng nung binanggit ko, yung mga tigmaan na yan, di ba? At yung mga ibang kalamidad na mangyayari. Kung di natin malalagpasan yan, ano ang ating kahihinatnan, di ba? Ganun lang mga idol. Kaya sana yung mga kapwa natin mga vlogger dyan na pagigihin natin ang ating mga pagbablog nang makakuha naman ng magandang informasyon yung ating mga mamamayan at ating mga viewer. Diba? Ang layunin natin bilang mga vlogger ay makapagbigay ng magandang informasyon sa ating mga mamamayan. O salamat ng marami mga idol at sa maikling sandali nitong ating kwentuhan ay sinamahan niyo ako. At nagpapasalamat din ako dito sa mga bago natin subscriber. At sana huwag na naman kalimutang i-like and share din ang ating mga video. Sa lahat, huwag nang kalimutan pumindot ng ating bell button para lagi naman tayong updated sa ating mga video. Sandali po. Yan nga mga idol na nabanggit ko na nga sa mga una nating video na ang layunin natin bilang mga vlogger ay makapagbigay ng magandang informasyon sa ating mga viewer, hindi sa ating mga subscriber. At higit sa lahat, sa ating mga mamamayan na sumusubaybay sa ating programa. Diba? Tama mga idol? Kaya nga sana mga idol,
magkaisa na ang ating mga kinaukulan sa pamahalaan. Oo, huwag na munang magkaroon ng mga pagkakabahagi na dahil lang sa ilang pangyayari na gustong mangyari. Di ba? Okay, yung impeachment na yan, talagang nasa batas naman yan na dapat mangyari. Pero sabi nga ng iba, ay hindi pa napapanahon yan. Dapat magkukulan yan ng tamang panahon. Unahin nga muna natin yung mga dapat natin unahin. Inihilal nga naman tayo ng taong bayan para paglingkuran sila. O, di ba? Tama? Tapos makikita nila kung ano-ano pinagkakaabalahan ng ating mga nanunungkulan. O, di ba? Kaya nga ang rally ng Iglesia ni Cristo sinasabi ng iba, pinitingkatan lang nila na may halong politika dahil nga kay Marcoleta. Pero sa totoo lang mga idol, wala naman binanggit si Marcoleta ron na tungkol sa politika. Tungkol nga sa impeachment ang kanyang kinalakay. Di ba? Tama? Kaya nga lang may mga kababayan kasi tayo, may mga tao tayong na iba ang pangunawa. Salungat sa mga pangyayari na nangyayari pa nga, tila parang ang iglesia pa ang napapasama. Tulad nga nung nangyari ng mga nakaraan na pinagmumura ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Diba? Sana naman mga idol, magkasundo na at magkaisa na tayo. Dahil isa lang naman ang ating layunin, yung maging mapayapa ang ating bayan, ang ating bangsa. Diba? Tama? So, paano salamat ng marami at may kisandali ito ang ating kwentuhan, sinamahan niyo ako. At sa ating mga kapwa-vlogger, shoutout sa inyo mga idol ha. O yung mga idol ko dyan na nasa larangan ng mga growth exploration. Kaya na kayo ha, at medyo hindi ko na kayo nababati dahil kasi napaiba ang topic ng ating mga programang ito. Dahil tumapik tayo sa mga napapanahong issue. Pero huwag kayo mag-alala mga idol, babalikan natin yung mga paranormal na pangyayari. Oo, yung mga growth exploration na yan. Pero nag-a-advise pa rin tayo sa ating mga idol na nasa larangan ng growth exploration na palagi kayo mag-iingat sa inyong mga ginagawa dahil nabanggit ko na sa una kong mga video, sa inyong pupuntahan, ang Diablo ay nakahanda at alam na darating kayo. Kaya kayo naman na mga nag-explore sa mga ganyang nakakatakot na lugar, paghandaan nyo rin ang inyong mga pakay dyan. Kasi siyempre, hindi biro ang inyong ginagawa bilang mga ghost hunter at ghost exploration. O, pero mga idol ha, sana sa mga susunod na pagkakataon, makasama nyo rin ako sa ganyang pag-explore. Kasi nabanggit ko na sa inyo, hindi ako ghost hunter, hindi ako ghost exploration. Pero may karanasan tayo sa ganyang mga bagay dahil nga bilang dating pintor mga idol, nabanggit ko na sa mga abandonadong bahay na aming nire-renovate bago pinturahan, nakakaranas din kami ng mga ganyang katatakutan. Kaya doon sa mga idol natin na nasa larangan ng ganyan, malimit natin sabihin na ingat lang, ingat lang. Tapos yung tungkol sa biringan, yung biringan dati mga idol, hindi nga ako naniniwala dyan sa biringan yan. Pero nung may napanood akong video na na-discover niya kung saan yung tinatawag na portal o yung vortex, totoo yun. Kita mo, ayaw niyang tumuloy. Sabi niya, ayaw ko mapahamak ang aking buhay. Marahil, nung puntahan nila yung lugar na yon at nung makita niya yung vortex, dahil meron siyang third eye Nung makita niya yung vortex, siguro, sabi nga niya, may mga nasalubong sila na nilalang na hindi nakikita ng ibang tao, pero siya, nakikita niya. Yung vortex na yon, hindi lang niya masabi ito sa mga kasama niya, bukas yung vortex at may dumadaan palabas. Oo. At ang isang kinatakot niya ron, aminin niya hindi, ang una niya kinatakot, baka matapos lumabas yung mga nasa loob noon, sasara yun mga idol O kasi ang ikot ng vortex, counterclock. Pagpabukas yan, pakanan. Pagpasara, pakaliwa yan. O minsan, pakaliwa ang bukas, pakanan ang sara. Ang kinakatakot niya ron, baka mapatiming na sasara na yun, kapag malapit ka sa area doon, may posibilidad mga idol na mahigop ka. Kaya kita mo, umatras siya. O, at ang sabi niya, may pwersa na parang tumutulak sa kanya. Yung pwersa na parang tumutulak sa kanya, yung vortex, bukas, pabuga.
O, dalawang klase kasi yan eh, pahigop at pabuga. Nung nagkataong pabuga yon, siyempre yung pwersa nun, tinutulak siya. At ang nakakatakot nga ron, kaya siguro talagang inayawan niya na lumapit ng gusto doon, baka mapatiyempong sasara na yon, yung ikot nun babalik eh. Mahihigop siya doon. Oo, kaya sabi niya, ayaw ko mapahamak ang aking buhay. At hindi nga naman niya alam kung ano ang kahinatnan niya kapag nahigop na siya noong vortex. Pero marami nagpapatotoo na nanggaling di umano doon sa loob ng piringan. Ewan natin. Ako dati hinangad kong makarating dyan sa biringan na yan. At gusto kong malaman kung saan talaga yung vortex na yan. Pero nung napag-isip-isip ko na delikado yan, at kung wala ka nga namang pahintulot na makapasok siya, gaya ng sinabi ng ating idol na si Elizabeth Oropesa, kung wala kang pahintulot, delikado. Oo. Yun nga, yung kusang nahigop ka lang, mapadpad ka ron, delikado yun. Kaya sabi niya, ayoko. Siya mismo, matras, sabi niya, ayoko mapahamak ang aking buhay. Hindi lang niya siguro pinagtapat sa mga kasama niya na yung vortex nakabukas. Oo. At natatakot siya na baka yun eh, kumihit pabalik, pasara. Totoo yan mga idol, pag nahigop ka nun, hindi mo na alam kung makakabalik ka pa. Marubuti kung marunong ka magbukas nun. Ay kung hindi. O, ang tanging makakapagbukas lang yan mga idol, yung mga nandun sa loob eh. O, sila may kakayahan dun at kanila yun eh, lagusan nila yun eh. Eh paano ikaw? O, mabuti kung kagaya nung ikukwento ko sa inyo, yung bayaw ko, nung nabubuhay pa yun, kaya nga pasabugin yan eh. Oh, yung vortex na yan, kung gusto niyang isara yan, pasabugin niya yan, hindi na madadaanan yan. Kaya lang, siguro yung tao na yun, palibasa may third eye siya, takot siya. Oh, paano mga idol ha, salamat sa marami at tumapik tayo ng ibang topic bukod doon sa una natin pinag-usapan. Dahil kasi nga, natin naman ang pagbablog ko tungkol sa mga paranormal, nahinggiling nga lang tayo dahil dito sa mga naiisyung ganito. Pero babalik din tayo doon pagka ano, oh, kakamustahin natin ulit yung natin mga idol na nasa paranormal. O, shoutout ka pala doon sa idol natin si Bungo. Yung idol natin na, ano yan eh, debunker. O, debunk niya yung mga idol natin na nasa paranormal na pag nakita niyang hindi maganda o kaya scripted, ayun, hindi-debunk niya. Hindi lang yun, pati yung mga ibang mga napapanood niya na ano, nire-reactan niya yun. O, shoutout sa'yo ha. Idol Bungo. Shoutout sa'yo. Kaya din sa ating idol si Ed Kaluwag. Oo, isang matinding paranormal din niya, si Idol Ed Kaluwag. At iba pa. O, yung mga idol natin dyan, mga antingan, kagaya ni Idol Commander Bantugan. O, di ba? Matindi ang idol natin na yan. Matindi ang panudla niyan. Kaya karamihan tinitesting sa kanya ng mga gamit, tested na sa iba, pagdating sa kanya, wala, sablay. Kasi matindi ang panudla ng ating idol na yan. Idol ha, shoutout sa'yo. Ingatan mo yung taglay mo. Kasi baka makatagpo ka rin idol nung nabanggit ko na sa una kong video, baka makatagpo ka nung meron tinatawag na kontra tudla. O yun lang naman ang makakatapak ng ano mo idol eh, yung marunong ng kontra tudla. Di ba tama? Yun ha, shoutout sa'yo mga idol. At sa iba pa, si idol Isnatak-Imatak. Yan, mga antingan yan eh. Naglalabasan na ngayon yung mga idol nating may mga taglay na kakayahan sa larangan ng spiritual. Dahil mga idol ha, tandaan nyo, nabanggit ko na sa una kong video, nalalapit na ang pagbitaw ng Antikristo. At yan ay magpapakita ng mga tanda at mga kababalagan. Baka ma-encounter nyo yung mga ganyan, pag nagsulputan na yan, kayo na ang bahala. Alam naman namin na may kakayahan din kayo dyan. Di ba, tama? At huwag niyong ipapadaig kung ano man ang inyong taglay. Kasi ang Antikristo, hakitin ka niyan. Oo, papakitaan ka na kung ano-ano kababalagan yan. Meron nga tayo nakano dyan eh. Ano sila eh, yung ang kanilang gabay eh, kidlat daw. Oo, gabay nila, kidlat. Yun. Yan, naglilibasan na ngayon yan, no? Pati yung sa dating idol din na manggagamot. Maraming manggagamot ngayon na nagsisipag-litawan. Oo, mga taglay nila, mga matitindi. Pero nakakatulong naman din sa ano. Kaya lang, sa Iglesia ni Cristo, mga idol, yung ganyan,
bawal yan sa mga iglesia ni Cristo yung mga ganyang pangyayari. Although nasa Biblia yan, nasa Biblia, hindi naman pwedeng itanggi ng mga iglesia ni Cristo yung ganyang mga bagay na kababalagan dahil nasa Biblia rin. Oo, yung mga manggagaway, binanggit yan eh. Yung mga pakikipag, sa mga patay, sa mga masamang espiritu, nasa Biblia yan eh. Kaya lang kasi hindi talaga ang mga kapatid sa iglesia, hindi talaga dyan iminulat. Oo, hindi sila minulat sila doon sa katotohanan. Sabi nga, ang salita mo ay katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Doon minulat mga idol, ang ating mga kapatiran sa iglesia, hindi sa ganyan mga spiritual na kung ano-ano. So, tayo idol bagamat ako, iglesia rin ako ni Cristo, hindi ako minulat sa kanya, pero bago ako naging iglesia, galing na ako dyan. Kaya may karanasan ako sa mga ganyan mga bagay. Yan, oo. Pero siyempre, naniniwala pa rin ako na kahit nasa loob ka na ng iglesia, yung taglay mo, mananatili yan sa'yo. Diyan mo malalaman kung yung taglay mo galing talaga sa taas. Dahil pag hindi galing sa taas yan, nabautismuhan ka, tiwas lahat yan. O may mga kasabay ako na hindi galing sa taas ang kanilang taglay. Nagkasubukan kami mga idol, hindi na niya magamit yung kanya. Hindi na. O pero yung bayaw ko, bago na bautismuhan yun, may ganito rin taglay. Matapos yung mabautismuhan, may kapatid sa iglesia na na-exorcist. O, yan, naikwento ko na minsan sa iba kong video. Na-exorcist yung kapatid. Hindi ka maniwala nasa kapilya, pagsamba. Oo, na-exorcist yung kapatid. O, ano sabi nila? Antayin natin si Kaano, ganyan. Pagdating ng bayaw ko, hindi pa nakakapasok, sinabihan siya. Huwag mo nang antayin, makalapit ako sa'yo. Lumayas ka. Yun lang ang sinabi ng bayaw ko. Nawala ng mana yung kapatid na na-exorcist. Nung magkamalay siya, nagtaka siya, nagtanong pa siya kung ano nangyari sa kanya. Yun mga idol, kaya may mga kapatid tayo sa iglesia, mga idol na may taglay. Hindi ko na ipagkakaila sa inyo yan. Meron talaga. Sana nga ako eh. Hindi ko pagkakaila sa inyo, may taglay ako mga idol. Pero iglesia ako ni Cristo. Kaya lang, mas pinangungunahan ko itaas. Mas hinihigitan ko na sundin yung kanyang kalooban. Ginagamit ko lang yung taglay ko pag hinihingi ng pagkakataon. At yan, huwag mong gagamitin yan nang wala siyang pahintulot. Tandaan nyo mga idol. Kasi lahat ng bagay sa kanya nagmumula eh. Ang lahat ng kapangyarihan, sabi ng Diyos, ay akin. Ang lahat ng espiritu at kaluluwa ay akin. Bakit pangungunahan mo siya? Siyempre, kung ano man ang taglay mo, bago mo gamitin, hihilingin mo kung ipagkakaloob sa'yo. Hindi naman niya basta-basta ipagkakaloob niya kung hindi kailangan. Sabi nga sa Biblia huwag kang gagamit ng anumang kapangyarihan kung hindi kailangan. Di ba? Ganon mga idol. Yan salamat ng marami at sa may kitang daling ito ay sinamahan niyo ako sa kwentuhan natin ito. Kaya yung mga vlog ko tungkol sa mga paranormal, mga idol, babalikan ko rin yan kasi may mga idol tayong nasa paranormal. At tinatanungan nila ako bilang iglesia ako ni Cristo, bakit sabi niya, iglesia ka na ni Cristo, nagtataglay ka ng ganyan. Sabi ko, hindi na mawawala to eh. Andito na to eh. At sumasampalataya ako na ito'y kaloob sa akin. Kasi nakalagay din naman sa Biblia yan eh. May kanya-kanyang kaloob. Di ba? May kaloob sa pangangaral, may kaloob sa pagbibigay, may kaloob sa pagtuturo. Itong kaloob sa akin. Wala akong magagawa. Di ba? Kasi kung hindi kaloob sa akin ito, wala na to. Gaya nung nakasabay ko. Minsan tinitesting ko siya. Wala na, binura sa isip niya. Hindi na niya alam. Yung mga ano na yun. Bueno salamat na marami. Shoutout ka po lang muli sa ating mga idol dyan. Lalo na yung dati natin mga idol. Shoutout sa inyo. Kung muling umikot, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. At kung meron kayong mga question, mga idol, lagay nyo lang dyan sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan. Bueno kung muling umikot, paalam!